Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rule. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking Okay, isang oras na naman po tayo magkakasama-sama. Magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Dito po sa programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan in partnership with Eastern Police District. Magandang tanghali sa the author, the action man, Police Colonel Benliner Capili, CDDS, EPD. Maaari nyo po kaming panoorin live sa FBDWBL live streaming, Lingkod ng Bayan. Gayun din po sa YouTube at sa inyong talapihitan sa radyo, DWBL 1242 kHz AM band. Magugulat kayo. May bagong nasa tabi ko. Pero bago yan, nais nating pasalamatan ng Eastern Police District. Yung pong katatapos pa lamang ng orientation of EPD Advisory Group for Police Transformation and Development. Siyempre, no? Headed by the EPD District Director. Magandang tanghali. Kay Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta. Siyempre, sa CDDS, EPD, Police Colonel Benliner Capili. At ang mga nakasama natin, kay Miss Jolibet Rioja, Akadim. Pastor Danilo Urquico. Pastor Renato Paraan, Religious Sector. Mr. Ives Loren del Rosario sa Youth Sector. Ang inyong abang lingkod po sa Media Sector. At kay Maria Lorenzo Ginto Sr., Miss Emma Owadto, Pleb. At sa lahat po ng mga opisyal na ating nakasama, siyempre, kasama natin ang Chief DPSM HRO Officer, Police Major Darwin Agmalio. Hindi lang natin yan nakasama ng nakaraan. Ayun, pinakita na ni Engineer, Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan. Ang SM Supermalls at SM Mega Mall located at EDSA,
corner Doña Julia Vargas Avenue, EDSA, Barangay Wakwak, Mandaluyong City, at ng Davis Stark Gaming Company. Ngayong araw pong ito ay napakapalad natin, ano? At makakadaupang palad natin. Siyempre, magandang tanghali kay Dr. Dot Baltazar, ang aking BFF, ganyan din kay Ma'am Helen, ano? Kay Police Retired Colonel Helen Pilon, ang dating chief ng DOSC. Bago ako patuloy na bumati at magpasalamat, siyempre nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking co-anchor. Ngayong araw na ito, nasa kanya na ang lahat. Napakagaling. Hindi ako nakahingi na intro no? With me is the Chief Plans and Strategy Management Unit Chief and Human Rights Officer, Police Major Darius Agmalio from Eastern Police District. Siyempre, babati yung aking partner. Magandang tanghali sa iyo, partner. Magandang tanghali po, partner, ma'am. Overwhelmed po ako sa pagpapakilala mo sa akin, ano? So, it is a great and privilege na once again nandito na naman ako sa program niyo po na napakaganda po. Program natin to. Opo. Go ahead. So this Yes, sir. time, Simulan ko na po ang ating pagbati, ano? Binabati ko muna ang ating ama ng kapulisyan ng NCRPO, ng si Police Major General Edgar Alan Acobo. Sir, magandang tanghali po. Of course, kay Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta, na ating District Director ng Eastern Police District. Sir, magandang tanghali po. Sa ating DDDA, si Police Colonel Oscar Hasildo. Magandang hapon din, sir. Kay Police Colonel Jesse Tamayo, ating DDDO ng Eastern Police District. Magandang naimbag nga aldaw mo, sir. Ayan po. And then of course ang ating action man, sir, no? Ay ma'am, no? Ang pinaka-active at magaling na action man po natin ng Eastern Police District na ang ating pinakamamahal na Police Colonel Benlener Kapili. Sir, magandang araw po sa iyo. Yun lang po, ma'am. pinis na pinis. Magandang tanghali kay Attorney Eric Valero. Oh, malapit na birthday niya. Kay ED, Attorney Bob Peg. And then kay Attorney Sherwin Visconde. Happy birthday sa aking apo kay Enzo Francisco. And magandang tanghali kay Patrol Woman Joy Nacional. Gayon din kay Patrol Woman Riza. At sa office ng Direktor ng ACG, Police Brigadier General Sidney Ernia. Magandang tanghali kay Patrolwoman na Cathy Peralta. Magandang tanghali kay Ma'am Kat Kapili sa staff ni CDDS, CDDO, CDDA, and the action man is watching. Magandang tanghali po. Kanono is also watching. So we have 11 minutes after 12 o'clock and this time, atin na pong ihahatid ang ilang mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. Ating mga PNN and police reporters. Ang mga balitang yan ihahatid sa atin ni Police Staff Sergeant Joy Micael. Joy. Ang tagal. Go ahead. Hindi maganda signal ni Joy, no? Pakihanap ng maayos-ayos na signal, please. Okay, we have 14 minutes after 12 o'clock.
Nung isang araw, kahapon yata yun, ano, meron tayong foreigner, bahagi pa rin ng, ng Eastern Police District. Yes, ma'am. Nagkaroon ng, Nagkaroon po tayo ng seminar, ma'am, tungkol po sa headed by, ang ating CDDS, si And Police Colonel. yung guest na foreigner. Ang guest po natin doon ay si dating ma'am, yun police officer ng United States. Wow, Opo. galing naman, ano. Ano pa rin, ano, yung ano pa rin niya, yung, Naka-align pa rin siya. They are very happy to share their experience and their best practice para sa atin po. oo, nakakatuwa, ano. Yes, ma'am. So yung best practice natin ay nakikita ng buong mundo because syempre each and every one katulad nun dati pa lang nasa serbisyo yon. Okay, tignan natin kung maayos na ang signal ni Police Staff Sergeant Joy Micael. Okay. Himas Rehas na tinuturing na high-value individual na kinilalang si alias Lin, 38 anyos matapos madakip sa kinasang bypass operation ng mga operatiba ng EPD sa pamumuno ng District Drug Enforcement Unit sa Barangay San Miguel, Pasig City. 3 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu ang nasabat mula sa suspect na may timbang na mahigit kumulang 50 grams with standard drug price worth 343,000 pesos. Kasalukuyang nakakulong ang nasabing suspect sa Pasig City Police Station Custodial Facility at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para naman sa naging aktibidad, patuloy ang pangangalaga ng Eastern Police District sa kalusugan ng mga kapulisan nito. Kaya naman isang makabagong kagamitan upang makatulong sa pagsasagawa ng medical evaluation ng mga pulis ng EPD ang pinakilala ng District Medical and Dental Unit na kung tawagin ay Quantum Magnetic Resonance Analysis na ginanap sa Multipurpose Hall, Caruncho Avenue, Barangay Malinaw, Pasig City. Ang nasabing quantum magnetic resonance analysis ay kayang mag-detect at makapag-diagnose ng kondisyon ng kalusugan ng isang tao sa ilang minuto lamang. Sa pamamagitan ng magnetic field sa human cells ng kanilang katawan, ay maaaring malaman kung mataas ba ang sugar level, presyon ng dugo o ano pa mang karamdaman na maaaring malaman at maagapan dahil sa mabilis na resulta nito. Sinisigurado ng Eastern Police District na maibigay ang tamang atensyon pagdating sa pangkalusugang aspeto ng lahat ng miyembro ng EPD, kaugnay sa Alagang EPD program na ang hangad ay mapagsilbihan ang mga nagbibigay serbisyo sa bayan. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan, kaagapay mo Staff Sergeant Joy Maris Micael. Okay, maraming salamat kay Police Staff Sergeant Joy Maris Micael. This time, atin naman pong ihahatid ang ilang mga balita mula po sa iba't ibang police station from Marikina, Pasig, Mandaluyong, and San Juan. Yan po ihatid sa atin ng ating police reporter, Patrol Woman Mel Loquias. Sa bisa ng warrant of arrest na dakip ng mga miyembro ng Warrant and Subpoena Section at Intelligence Section ng Pasig City Police Station ang top 3 most wanted person ng Pasig City na kinilalang si alias Joven, 36 anyos at isang residente ng Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Wanted ang nasabing suspect dahil sa kasong homicide at mahigit 3 buwan niyang tinataguan ng mga otoridad. Kaya naman hindi na pinalampas pa ng mga operatiba ang pagkakataon na hulihin ang suspect nang matunton ang kanyang kinaroroonan. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Pasig City Police Station ang naarestong suspect at nakatakdang iharap sa korte para sagutin ang kasong isinampa laban sa kanya. Okay. Okay, go ahead. Timbog ang 2 drug suspects sa ikinasang bypass operation ng Mandaluyong City Police Station Drug Enforcement Unit sa Barangay Addition Hills ng nasambit na lungsod.
Kinilala ang suspect na sina Jeneline Sanbidon alias Jean, 34 na taong gulang, at Christopher Garcia, 19 na taong gulang at parehong residente ng Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Sa tulong ng isang confidential informant, agad na nagsagawa ng bypass operation ng mga otoridad laban sa dalawang suspect. Sa kanilang operasyon, nagpositibo ang transaksyon nang makabili ang nagsilbing poster buyer kay alias Jean ng isang pirasong heat-sealed transparent sachet na naglalaman ng hinihinalang iligal na droga kapalit ng 1,000 pesos. Pagkaabot ng babae sa poster buyer, agad silang inaresto. Tinatayang 273,000 pesos ang kabuuang halaga ng nakupiskang iligal na droga sa mga suspect. Kabilang na dito ang 3 pirasong plastic sachet na nakuha mula sa kanila. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Mandaluyong City Police Station Custodial Facility ang mga nahuling suspect at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 at Section 26 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, arestado ang 4 na drug suspect sa ikinasang bypass operation ng Marikina City Police Station Drug Enforcement Unit sa Barangay Tumana, Marikina City. 20 grams ng shabu ang nasabat ng mga otoridad. Kinilala ang mga suspect na sina alias Luigi, 32 anyos, alias Aljun, 29 anyos, alias Jack, 39 anyos, at alias Once, 24 anyos, at pawang mga ente ng Barangay Tumana, Marikina City. Sa ikinasang operasyon, matagumpay na nakabili ang poster buyer ng isang pirasong heat-sealed sachet na naglalaman ng iniinalang shabu kay alias Luigi na naging hudyat sa kanilang pagkaaresto. Nasa 13 pieces heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng iniinalang shabu ang nakumpiskan na sa mga suspect na may kabuuang halaga na 136,000 pesos na naharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 5 and Section 11 ng Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa kasalukuyan, sila ay nakakulong sa Marikina City Police Station Custodial Facility upang sagutin ang kanilang kaso. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Melin Loquias. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Mel Loquias. Yan po ang mga balita mula po sa bulwagang pangbalitaan ng Eastern Police District. And this time, tayo po'y maghahanap buhay. Then after that, atin na pong ipi-play ang ABP ng Health Service, Philippine National Police. Pero bago yan, nais natin batiin, Police Colonel Jojo Sales, Chief Dental Division, PNP Health Service, ganyan din kay Dr. Radot Baltasar, Chief Career Management and Development Section. Okay. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Okay, ang programang ito yung sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, ng SM Supermalls at SM Mega Mall. Located at EDSA, corner Doña Julia Vargas Avenue, corner EDSA, Barangay Wakwak, Mandaluyong City, at JB Stark Gaming Company. This time, we are going to play the ABP of Philippine National Police Health Service.
Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. Ang programa ito handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan. At ng SM Supermalls, SM Mega Mall. At ng JV Stark Gaming Company. Maraming salamat kay Police Captain Modesto D. Nahiwan. Thank you, John. It is with utmost pleasure and honor that I will introduce to you our guest speaker. Her presence signifies her unwavering commitment and exceptional leadership in providing superior healthcare services for our police officers on the ground. A woman of virtue, humility, and an inspiration to her peers, our speaker has a distinguished career in the police service, starting as a dental officer in 1993 through lateral entry. Her impressive background and family of servant leaders have contributed to her becoming a devoted public servant, achieving great success in her profession. Our guest is a living example of a high achiever with an outstanding reputation and an exceptional track record. Her illustrious journey as a police officer began during her stint as the chief of QZPD MDP Medical and Dental Units. She pioneered the Bagong Ngiti sa dating Bungi program, a groundbreaking initiative that provided free dentures to hundreds of NCRPO personnel, now being replicated in different regions under the banner of Serbisyong May Ngiti para sa Kapulisan. With this program, along with other initiatives, her unit was recognized as the best district support unit and the best support unit chief twice in 2008 and in 2014, respectively. She was also awarded as the Dental Officer of the Year in 2008. Her unwavering dedication and commitment to public service is exemplified during her tenure as the Regional Chief of the Medical and Dental Unit 3 in PRO3. Through her introduction of the Oplan Tokhang Kalusugan, now known as the Enhanced Monitoring of Police Overall Wellness of or MPOW, RMDU was awarded as the Best Regional Administrative Support Unit for 3 consecutive years from 2017 to 2019. Likewise, she recognized as Best Regional Chief along with Outstanding Regional Service Unit Award for the national level in 2017. In 2020, during the height of the COVID-19 pandemic, she took the position of Deputy Director for Operations of the PNP Health Service, where she supervised and led the health service team in the institutionalization of COVID-19 guidelines and protocols. Her efforts ensured that the PNP reached current 99.5% vaccination status and surpassed the effects of Delta and Omicron variants with HS well-managed COVID-19 response.
Since taking post as acting director of the PNP Health Service in April 2022, she established her own brand of leadership. We don't just wait, we reach out, motivating her personnel to put an extra effort as they care for our police force. A true visionary, under her leadership, she implemented the EMPOW program in all 17 police regional offices and national support units, reaching out and caring for PNP personnel with lifestyle diseases nationwide. When the most deserved star landed on her shoulders in December 2022, it fueled her more to work harder than her team, leading by example and putting her heart into every task. With the recently concluded first quarter EMPOW activities, Headquarters Support Service Operations Unit was able to consult a total of 53,301 personnel out of the total of 75,770 personnel, 40 years old and above, a 70% accomplishment for health service. She did not only introduce reforms and institutionalize health service programs, but also improve health service facilities through the current renovation of the ER and outpatient department, and procurement of needed medical equipment. These are all better serve our PNP personnel. Truly admirable for unwavering principles, wisdom, kind heart, and caring spirit. Amin pong kinalulugod at pinasasalamatan, although she will be represented, ang butihing direktor ng Health Service sa katauhan po ni Police Brigadier General Jezebel D. Medina. Napakaganda ng track record ni Mama, no? No wonder, no? Congratulations, no? Iba talaga yung yung may puso pagdating sa serbisyo. Passion, tinatawag. Yun. Magsasalita ka, tuturo mo sa akin to, ha? Anyway, tulad po na nabanggit natin kanina, thank you sa ating director ng PNP Health Service who will be represented. He is a physician by profession, and he is a specially board registered diplomat in psychiatry. He graduated Doctor of Medicine at Far Eastern University Medical Foundation in 1998 and passed the Physicians Board in 1999. As his pre-medical course, he took BS Medical Technology at the same institution in 1993 and passed the Medical Tech Board in 1997. He spent residency training in psychiatry at the Medical City from 2004 to 2007. He made it to the Philippine Board of Psychiatry in 1999. He further pursued career as Master in Management Major in Hospital Administration at Christian University on October 2015. He also took his Master's in Public Administration, La Salle University in Isabela on 2012. He had his police training in Basic Airborne Urban Counter-Revolutionary Course and Jungle Environmental Survival Training. He was the former Chief Medical RMDU 2, RMDU 4A, RMDU 4B, RMDU 5, RMDU NCR at QZPD, RMDU BAR, and became the Chief PNPGH Medical Division Chief. Amin pong inihatid sa inyo ang representative ng Health Service Director
sa katauhan po ni Police Colonel Dr. Cleto P. Manongas. Magandang tanghali po. With me is my co-anchor, Police Major Darwin Agmaliw, sir. Magandang tanghali, Doc. Afternoon po. Narinig niyo na po ako? Ito, clear, Sige very po. clear. So this Thank time, you po. parang parang engineer, parang yung video ni Doktor may sa kanya. Oo, paayos po natin yung video ni Doktor, may ano ba 'yon? Shade. Ayun. Anyway, nais muna nating pabatiin, Maraming salamat po on behalf of the author, Police Colonel Benliner Capili, our CDDS EPD. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin para kayo ay makadaupang palad on behalf of the director ng ating health service. Partner, bumati ka muna kay Dr. Ram. May I call you Doc? Yun. Opo. Okay, bati ka muna. Thank you. Yes po, Thank you, magandang ma'am. tanghali po. Magandang tanghali. So we are being viewed live over DWBL live streaming, gayon din po nasa radyo tayo at nasa YouTube. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik because Dr. Manongas, tama po ba yung pronunciation sa apelyido ni Doktor? Manongas po. Okay, silent G pala. Okay. So, tulad ng nabanggit natin, si Paul Pino Elona daw, Si Doc Baltasar is watching. First and foremost, syempre, ano po ba ang PNP Health Service at ano ang ginagampanan nito sa Philippine National Police? Ang PNP Health Service po ay isang unit ng ating PNP na nangangalaga po ng kalusugan ng ating kapulisan at saka yung kanilang mga dependents, and also po yung mga authorized civilian po. That includes po yung mga retirees natin. What do we mean by authorized civilian? Probably this is the dependents ng ating mga PNP personnel. Yung dependents po natin ay iba po sa authorized civilian po. Yung yung mga civilians na nire-recognize na in-approve ng ating higher authority na pwede silang i-cater ng ating health service po. Ayun, meron pala tayong authorized civilian. Okay, partner, may nais itanong ang aking partner? Yes. Yes, sir. Magandang tanghali po. Meron lang pong idudugtong po sa katanungan ni Ma'am Flore kanina. Maliban po sa PNP GH natin, meron pa ba tayong ibang hospital na mini-maintain po? Sa ating mga region po, meron tayong mga infirmary hospital po sa ibang mga region. And ang iba po ay primary care health facility po. Ibig sabihin, yung primary care health facilities, they are catering yung mga outpatient natin. Mayroon pa bang tayo? Halimbawa, matanong ko lang, sir, kung mayroon tayo sa may sa Region 1, Region 2, meron ba tayong ganun, sir, na parang hospital intended for the PNP natin? Aside from the from Camp Crame, which is the parang pinaka-sentro, no? Yun yung tinatanong. Yes po, meron po tayong meron tayong mga hospital, ang tawag lang po, infirmary hospital po. So parang pinakamababang level ng hospital na pwede rin naman tayo mag-admit pero it takes mga siguro 24 to 48 hours lang. And also, pero most of the time is emergency cases and outpatient po yung kinikita nila. Parang sa Farm, Cebu, Davao, meron tayo mga infirmary hospital po doon. Ayun. Partner, magkakabukuhan kasi tayo ng edad, Kasi, nung panahon, sir, kasi I am a daughter of military, no? Naririnig ko palagi noon, pagbibit-biting kami sa ospital, tayo nasa infirmary.
Yun pala yun, maliliit na ano no, hospitals. Okay, sa mga regional units po no na kung saan ay nabanggit ninyo kanina, Doc, may mga infirmary tayo. Ano naman po ang ginagampanan nito sa ating mga kapulisan? Lahat po ba ng ating mga kapulisan kinikater ng ating health service? Yung iba't ibang klaseng karamdaman up to the point of minsan may mga serious illness no na ika nga ay meron na ating mga kapulisan, sir. Yes po, ang ating mga regional medical dental unit po ay maraming serbisyong ibinibigay sa ating kapulisan po. Tulad po ng outpatient cases, ginagamot nila. Ang dental po naman natin ay bumubunot sila ng ngipin, nagbibigay ng pustiso po, at yung cleaning po, pinapangalagaan nila ang ngipin ng ating mga kapulisan at kanilang mga mahal sa buhay. And also sa side naman po ng medical, ay sila po yung gumaganap ng mga programa ng health service tulad ng MPAW, yung enhanced monitoring ng overall police wellness, and also yung bantay kaisipan na very important po dito sa ating kapulisan na kailangan mentally fit talaga ang ating kapulisan. And hindi lang po yun, sila rin yung gumaganap during the physical fitness test. Nandiyan rin po ang ating health service. Pagka kailangan po nila ng medical team, nandiyan din po ang ating health service. And also yung mga medical and dental vision po, nandiyan din po sila po. Oo, partner, isa sa pinagmamalaki ng ating health service, ako mismo, no, partner, ano, na-witness ko yon ay ang ating dental and oral surgery center, no, na kung saan ay high-tech, no, yung mga gamit ng ating DOSC. And maidagdag ko dun sa nabanggit kanina ni Doc Manongas, no, ang kaugnay doon sa psychiatric, tama po ba? Psychiatric assessment. Ito po ba ay nagaganap lamang during the time of recruitment o ito ay patuloy na ginaganap habang nasa serbisyo ang ating kapulisan? Yes po, ginaganap to habang nasa serbisyo po. Meron tayong, ang psychiatric assessment natin po ay ginagawa natin yan. So umpisa pa lang ng kapulisan, ng isang pulis sa kapulisan hanggang sa magretiro po siya. Usually ho, ina-assess sila during recruitment, promotion, during schooling, at hindi lang po, yan po, lahat po ng nagkakaroon tayo ng, meron tayo dito yung anger management, stress management, para dito sa mga kapulisan natin na mayroong mga karamdaman, at meron din po mga preventive measures ginagawa ang ating Department of Psychiatry po. Okay. Nais kong idagdag, partner, ano, kasi si Dr. Manongas, ano, kanina lamang doon sa ating intro sa kanya, no, andun ang kanyang pagiging espesyalistang psychiatry, no, na kung saan ay marami akong nais itanong pa ang ating mga otoridad na nasa serbisyo, no, lalo na yung ika nga mga nanggagaling sa isang ika nga yung paano, no, napapangalagaan ng ating health service yung mga doktor natin na they found out, no, na doc na parang medyo nagkakaroon ng psychiatric problem. Paano nyo po ito minomonitor and how long na pinapangalagaan nyo po ang mga pasyente natin hanggang sa sila ay gumaling? Ang ating kapag may problema po sa kaisipan ang ating kapulisan po, sinisiguro naman po natin na mula sa umpisa hanggang sa gumaling sila, hanggang nandito po sila sa kapulisan, or maaaring kahit retired na po sila, kinikater po rin natin kasi meron tayo yung tinatawag na yung relationship natin should be continued until na hanggang kailangan ka pa ng pasyente. So dito po sa mga kapulisan natin,
sa mga may karamdaman, depende na lang po yan kung anong klaseng karamdaman meron sila. Meron tayong binibigay na gamot. Yung iba naman, nag-undergo ng counseling, psychotherapy, and also meron rin yung mga stress debriefing na ginagawa sa kanila. Okay, partner? Yes, ma'am. May tatanong pa rin ako like that, no? Gaano po kadalas po nating ginagawa itong medical mission natin sa community po natin? Ano, napakagandang proyekto po kasi ito, Oo kasi nga, ano? doon mararamdaman ng ating mga kababayan yung closeness between the PNP and the community. Oo nga. Gaano po kadalas nito ginagawa natin, sir? Doc? Ang medical mission po natin ay isang regular na activity na ginagawa ng health service po. Sa lahat ng dito sa ating hospital at sa DOSC, lahat po to ay regular na ginagawa. Dahil dito po, makikita natin yung connection natin sa ating mga kababayan na nangangailangan ng pangkalusugan na pangangalaga. Okay, partner? Yes, ma'am. Follow-up question ulit, sir. So, usually sa community outreach natin program or activities natin, ano yung usually na na-encounter natin na halimbawa yung dinaramdam ng mga patient natin o yung mga PNP personnel natin, yung karaniwan, sir? Doc, tama po ba na karamihan is high blood? Sa community po, usually makikita natin pa rin yung usual na mga sakit kagaya ng ubo, sipon, lagnat. Meron po rin yung mga may high blood, diabetes, merong gout, meron rin sila yung mga yung iba nagpa-check up na pero walang pera. So nag-follow up na lang dito sa ating medical mission dahil meron tayong mga binibigay na libreng gamot. Wow, nakakatuwa naman, ano. Alam mo, napakalaking bagay, Sabi ko nga, ano, sa buhay nating ito, pinakamahalaga yung ating kalusugan. Wherein we are very thankful sa ating mga doktor, sa mga dalubhasa, ano. Kumbaga, si Lord yung nagbigay ng buhay, pero through the power of ni Lord, no, given to our doctors, we are very thankful saving our lives. So, dito, nais nating alamin, ano, dahil ang daming gamit ng ng health service ngayon, Doc. Meron kayong ancillary services ng laboratory, no? Maaari nyo po bang i-share sa amin kung ano-ano pa po yung mga equipment, no? Na nariyan ngayon, lalo higit, nabanggit natin kanina, na nire-renovate pa, pinagaganda pang lalo ang ospital para sa ating mga kapulisan. Opo, sa kagustuhan ng ating direktor na mas gumanda lalo ang ating serbisyo para sa ating kapulisan, ay maraming improvements po na ginawa rito, hindi lang po yung pagpapaayos ng mga structure ng hospital, but also nagdadagdagan yung ating mga serbisyo. Dito po sa hospital ng PNP, dito sa Camp Crame, yung mga ancillary services natin, marami po. Meron tayong x-ray, meron tayong ultrasound, catheter, meron rin 2D echo, meron rin po yung mga laboratory para sa basic laboratory, and also yung mga blood kit, may ginagawa rin po natin dito. And also, dito sa OPD natin, marami rin tayong kinikater na mga pasyente, araw-araw, mga nagpapacheck up, ng lahat ng klaseng espesyalista ay meron tayo dito sa OPD po. And also, sa hospital natin, may admission rin po. Go ahead, Doc. Go ahead. Opo. Sa admission naman po, lahat ng department dito, meron rin po tayo na kinikater natin. Meron tayo internal medicine, sa surgery, sa ortho, sa OB, lalo-lalo yung OB, maraming pa siya. At saka sa ENT. So, marami hong services ang binibigay ng ating hospital. Kumpleto, partner, no? Kumpleto.
na kung saan ay hindi lamang ang isang kapulisan ang nabibigyan ng serbisyo, gayon din ang buong pamilya niya. Partner? Napakagandang project po yun, ma'am, no? Oo. So, it includes ang ating pamilya. Pag halimbawa ang isang pulis ay may pamilya, pwede niyang isang guni kung may nararamdaman yung mga anak mo, asawa mo. Oo, saan No? pa ba pupunta kung hindi sa ating mga doktor na kapulisan din? Hindi po lingid sa ating kaalaman ngayon. Oo. Naririnig natin si Doc, ano? Okay. Hindi lingid sa ating kaalaman, partner, ano? Alam ko may itatanong ka. This is in connection with the COVID disease, no? Na kung saan ay merong ilang lugar na may pagtaas ng COVID, no? Pero syempre, no, on your end, may nais kang tanungin sa ating health service. Go ahead. Yes po, Doc. Mayroon na po tayo dito base sa data po natin. Mayroon na tayong 99.48% na fully vaccinated ang ating kapulisan. Sa ngayon, sir, mayroon ba tayong mga bagong programa tungkol dito sa COVID-19? Dito sa COVID-19 natin, as of now, ang kagustuhan natin ay magkaroon tayo ulit na second booster para dito sa COVID-19. Pilitin ng vaccine. Okay, ang signal ni Doktor, no? Inaantay natin ang signal ni Doktor. Medyo nagloloko, no? Anyway, Doc will be staying with us until 1:15 naman. Alam nyo, ayun, nawala daw si Doktor. I know, nag-review sila Doktora Dot. Bumabati ang KK Dot San Juan, they miss you daw. Okay, nagbalik na si Doktor. A while ago, I was, ikaw, no? Yes, ma'am. Yung tungkol sa COVID na kinukumusta mo kay Doktor, Doc? Apo, yung sa COVID naman po ay gusto natin na ma-secure natin ng mabuti ang ating kapulisan sa COVID. So, we are planning to have a second booster in the future kapag meron ng available na vaccine na maibigay ang DOH. So, we are just waiting for the availability of the vaccine para pwede na natin implement yung mga second booster natin. Oo, pero nalulungkot din tayo, no, partner and doktor. Marami rin ilan sa kapulisan natin ang nabuwis ang buhay dahil sa COVID-19. But anyway, yung kahandaan, kanina nga, bahagi ng intro ng butihing direktor ng Health Service ay yung pagtutok, no? Pagtutok sa karamdamang COVID-19 na kung saan ay talagang yung mga personnel ng health service talagang as frontliners, no, 100% yung ginawa nilang pagtutok dito. Anyway, meron akong nais kumustahin, at nakakatuwa naman pala, hindi lamang yung ikaw ay dependent ng isang pulis. Of course, though dependent ka, there are things or there are also mga fees, no, na dapat babayaran nyo. Pero would you think, partner, no, ang ating PNP Health Service ay nagke-cater din ng malasakit center, no? Paano po ito na-avail ng ating kapulisan? Dito po ang malasakit center po, nandito po mismo sa hospital. Ang gagawin lang po nila pag meron silang kailangan, nandito malapit lang po, nasa loob rin po ng Krabi. Wow. Is it the same as with the DSWD na meron din po tayo dyan? Opo, kumpleto po yung position ng malasakit center po. So sila yung center natin po ang nagpo-process po lahat ng pangangailangan ng kapulisan po. PCSO. Yes po, meron po. Ay, ang galing naman. Kita mo, partner, talagang hindi ka na mahihirapan pa, no? Nandoon na. Talagang gagaling ang may sakit, doktor, di ba?
Opo. Okay, partner. Pumunta ka naman sa dental service nila. Sa dental service nila, Doc, no? Na kung saan ipinagmamalaki ko na talagang well-equipped, no? And very safe yung ating mga pasyente. Yes, ma'am. Of course, service with a smile na tinatawag po kanina. Narinig ko, ma'am, kanina Yung yung program nila kanina Oo, na yung kay na-replicate pa Director. sa regional offices na napakagandang program. Ano, ma'am? So, totoo nga naman po na Bagong ngiti sa Apo. dating bungi. Yun. Ang galing. ganda partner po na. So, kumustahin mo? Yes, sir. Maliban po sa dental na ino-offer natin, so of course, andyan yung pagbunot ng ipin. Mayroon pa ba tayong pwedeng i-offer sa sa mga personal po natin tungkol sa dental? Sir, Uy, may surgery yun. May Meron pa? surgery. Oo, Opo. kompleto sila. Sa dental po natin po, dito sa DOSC po, marami dito yung mga espesyalista ng mga dentista. Mhm. From, meron pang bata, meron pang matanda, meron din orthodontics, meron din sila, nakakapag-surgery sila, pagka may mga abscess, lahat yan. So, dito sa center natin, dito sa DOSC, pagpunta lang ang kapulisan natin, kung anong mga karamdaman nila sa kanilang ngipin, kayang sagutin ng DOSC po ito. O, diba? Pero this time, nais natin kumustahin, ano? Doc, hanggang 1:15 ka po namin kasama. Nais natin kumustahin, palawakin natin, ano? And mamaya, alamin natin partner kay Doktor ko, ano pa yung mga karagdagan nila mga programa at proyekto, no? Ano po ba itong EMPOW? Enhanced Monitoring for Police Overall Wellness Program. Ito pong MPOW na to, ito ay napakagandang programa ng health service sa ngayon po. Kasi po ito ay nakafocus ito doon sa most common na sakit ng ating kapulisan. Tulad ng, alam naman natin, dahil sa kanilang mga trabaho, ay dahil sa stress, marami ang nagkakaroon ng hypertension, nagkakaroon ng yung hyperlipidemia, yung kanilang taba sa dugo, tumataas, ang kolesterol tumataas. Ang iba naman nagkakaroon po ng diabetes. So, itong mga to po, itong MPOW na to, ang kagandahan lang po nito ay hindi na magkakaproblema po ang pulis po. Tayo na ang health service po ang lumalapit na sa ating kapulisan. So ngayon, pinangangalagaan natin, so every quarter, meron tayong mga pulis na kailangan natin ma-check up para malaman natin kung meron silang karamdaman o hindi, para ma-maintain natin yung kalusugan nila. So dito, marami na po naka-avail dito sa MPOW, sa mga, lalo na po dito, ang kagandahan ho rito, nagbibigay ho ng libreng gamot. So binibigyan natin sila ng gamot na hindi lang pang 2 linggo, kung hindi 3 buwan, para hanggang sa susunod na follow-up nila, may gamot pa rin sila. So ito ang kagandahan po ng MPOW. So libreng gamot, meron na, libreng konsulta, nandito na, and ang pinaka-importante dito, namomonitor natin ang kalusugan ng bawat kapulisan po natin. Okay, Doc, meron lang pong request dito, ano, pwede daw po bang pakiulit yung top 5 non-communicable diseases? Ang top 5 po natin dito is yung hypertension po, dito yung sa diabetes, yung dyslipidemia, yung gout po, yung hyperuricemia, meron sila yun po, at saka yung hyperlipidemia po. Ayun. Wow. Pero sa inyo pong experience, Dr. Manongas, ano po yung pinaka malala na sakit ng isang pulis na inyong na inyong natignan? Kung sa malala po, marami pong nagkakaroon ng malala na sakit po dito dahil siguro sa trabaho. Pero yung pinaka-common po na na-discover namin sa MPOW
is yung yung top 5 po. Ito, Usually, itong top 5. hypertension po. Yan po talaga. Pero Ayun. malala So, po, maraming malala. Sa puso po, yes po, yan, hypertension po. Sa puso po, marami rin nagkakaroon ng sakit, pero it is always related with the hypertension po. okay, partner, may nais ka pang gustong itanong? Meron pa tayong 20 minuto, no? Nakasama si doktor. Pero sabi ko nga kanina, no, ay partner kasi hindi ko masabi sa'yo, madalas kasi kung paikot-ikot dun sa service, alam mo na. Okay, mamaya po, marami pa po tayong itatanong sa representative ni Director Police Brigadier General Jezebel Medina, Director ng PNP Health Service, sa katauhan ni ni Police Colonel Dr. Cleto Manongas. Pagkaraan po ng ating station ID. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Okay, ang tumpak na oras, 2 minuto makalipas ang ika-1 ng hapon. Nagbabalik pa na po ang inyo abang lingkod, Flory Gabitan. Siyempre kasama ko ang aking co-anchor, Police Major Darius Agmaliw. At ang ating butihing representative ng Director ng Health Service, Police Colonel Dr. Cleto Manongas. Colonel, bago tayo maubusan ng oras, alam natin na ang health service ay napakarami pong activities, no? Napakaraming activities, programs, and projects. We are giving you this moment para po maparating sa ating mga kababayan since we are being viewed worldwide at nasa YouTube din po tayo at nasa radyo. Please take this opportunity para po maipaabot natin sa ating mga kapulisan sa buong kapuluan, sir. Maraming salamat po. Ang gusto kong ipaabot mula sa health service na ang ating health service po ay nakahanda para tugunan ang problema tungkol sa kalusugan sa ating kapulisan. Marami tayong mga serbisyo po dito na pwedeng maibigay sa ating mga kapulisan tulad ng mga konsultasyon ng bawat sakit. Pwede rin tayo kapag meron tayong sa panganganak, sa hospital natin, meron tayong OB na pwede kayong manganak, gynecologist, meron din po tayo rito na pwedeng i-cater yung mga may sakit sa mga babae. And also, yung the usual na activity ng PNP ay yung during physical fitness test. So, i-identify natin kung during fitness test, nakikita rin po natin kung may problema ang ating kapulisan, lalo na sa mga bata. And then also, sa mga kapulisan natin na mayroon namang karamdaman sa isip, lahat naman ng region po, mayroon tayong psychologist, and dito ho sa Krame, mayroon tayong mga psychiatrist na pwedeng tugunan yung mga problema natin sa karamdaman natin sa pag-iisip. Huwag ho kayong magproblema na mahiya na pumunta rito sa Department of Psychiatry dahil everything is confidential naman po. So, ang purpose lang natin dito sa mental health ay maging maayos ang pananaw at pag-iisip ng ating kapulisan. So, don't worry, basta lumapit lang ho kayo sa amin at lahat naman po ay confidential. And also ho, kung meron naman kayong mga ibang karamdaman, tulad sa mga nababalian ng buto, siguro yung mga may diabetes, yung mga ibang klaseng sakit ng nasa medicine,
Aray. Pwede naman ho kayo pumunta rito sa aming hospital dito sa PNPGH. Matutugunan ho kayo dyan at nakakasiguro naman ako na libre po lahat, lalo-lalo na sa ating kapulisan. So, siguro yung mga iba, may mga agam-agam na naririnig about sa ating hospital. But I can assure you na lahat ng mga doktor natin dito ay maayos. Oo naman. Wala yung pinagkaiba sa ibang center. Dahil lahat naman sila ay makaramihan dito ay na-train naman po sila na maging maayos na espesyalista po. I can attest to that, Doc, no? I can attest to that na credible yung ating mga doktor partner way back, no? I had 2 operations there. Talagang yung sinasabi ni doktor is proven. Isa sa mga bagay na kung saan ay yun, lalo na yung mga asa-asawa ng ating mga kapulisan, ang una-unang doon ay like I encountered one wife ng ating kapulisan. Meron siyang problema sa kidney stone, and yun nga, doon na siya mismo sa ospital ng ating mga kapulisan. Partner, kanina nabanggit ni doktor, nagkakaroon po ba ng katulad niyan, Doc, alam naman po natin na nagme-maintain din tayo of course ng mga gamot at siyempre yung mga pangangalaga sa ating mga sa mga pasyente, no? May mga pagkakataon po ba, Doc, na from the hospital, from the Philippine National Police Hospital ay naglilipat tayo ng pasyente or from a private hospital na ililipat sa ospital sa PNPGH ang isang uniformadong personnel? Yes po, dito po sa PNP Health Service, lahat ng kaya po na i-cater natin. So kung nanggagaling po sa mga private hospital, pwede natin i-transfer ho rito upang makatipid rin ang ating gobyerno sa gastusin. Kasi kaya dito. Pero lahat naman ng ho na hindi kaya rito sa ating hospital ay nililipat po natin sa mga magagaling na hospital na government hospital. Kung hindi naman po available yung government hospital na maayos, pwede naman natin dalhin sa private hospital po. And then, yung mga gastusin po kapag sa private hospital o yung ibang gastusin sa government hospital, pwede naman i-avail ng ating kapulisan yung reimbursement po. So, nire-reimburse pa rin ng ating kapulisan ang mga gastusin ng mga may sakit po. Ayun, partner, baka naman may nais kang itanong kay doktor, Yes, sir. Katanungan lang po, sir, no? Ang usually kasi ang problema natin mga kapulisan, pag may sakit tayo, di ba, gastusin ang nasa isip natin, no? Napakaganda yung program ng ating kapulisan na mayroong pwedeng i-reimburse. Sir, ang tanong lang po dito sa reimbursement po ba ng, halimbawa, yung kapulisan natin, mayroon bang certain duration o mag-expire ba? Halimbawa, hindi ko na reimburse yung isang taon yung expenses ko sa hospitalization ko, mapopurpit na ba yun, sir? Meron tayong duration po for the application po yan. Ang natatandaan ko po is 60 days ang binibigay na may file mo from the time na discharge ka ho sa hospital. Okay, Doc, nakakatuwa naman ito, no? Yung pinaka-motto ito ng health service, kung saan ang police, nandun po ang health service. We don't just wait, we reach out. Congratulations for that. Touching, no? Touching. Hindi sila nag-iintay, but they reach out, no, to the patients. Anyway, meron pa tayong 5 minuto. Nais ko pa rin ibigay kay Dr. Manongas, no? Yung 5 minuto nating nalalabi para pa rin iparating sa ating mga kababayan, higit sa lahat yung ating mga police on the ground, no? Ang
Sabi nga nila, kung saan ang police, nandun po ang health service. So take this opportunity, Doc. You reach out to our police officers on the ground. Yes po, ang masasabi ko lang sa ating kapulisan po, the health service will do their best para lang mapagserbisyuhan ang ating kapulisan. Kahit saan man ang ating kapulisan sa Pilipinas, pipilitin po namin na makarating doon upang ibigay ang serbisyong nauukol para sa bawat kapulisan natin po. Basta ho, hindi, mahirap naman pong nangangako, pero nakikita naman ng kapulisan na ang ating health service ho, ginagawa na lahat ang dapat gawin para matugunan ang kalusugan ng ating kapulisan. And syempre, of course, ipinagmamalaki naman natin, no, partner, no? Ipinagmamalaki natin na naipapakita natin sa buong mundo, no, yung serbisyo ng ating Philippine National Police Health Service. So this time, on behalf of the guest, Police Brigadier General Jezebel Medina, ang director po ng Health Service, we're going to ask the parting message of the representative ni Director Police Colonel Dr. Cleto Manongas. Sir? In behalf of our Director, Police Brigadier General Jezebel Medina, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat at naimbitahan kami sa programang ito upang kumalat ang aming malaman ng buong kapulisan ang serbisyo na ibinibigay ng ating health service. Ang may papangako, ang tingin ko lang, ang may papangako ng ating pinuno ng health service ay gagawin niya ang lahat ng makakaya niya upang matugunan ang nararapat na maibigay na kalusugan para sa ating kapulisan. Ako po si Police Colonel Cleto P. Manongas, ang Chief Medical Division ng Health Service, at aking mga kasamahan sa health service. Kami po ay nagpapasalamat at huwag kayo mawalan ng tiwala sa amin dahil kami po ay gagawin po namin lahat para sa ikabubuti ninyo. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po sa Chief ng Medical Division, Philippine National Police Health Service, Police Colonel Dr. Cleto P. Manongas. Magandang tanghali po. Maraming salamat po and God bless us. Okay, partner, tulad ng ginagawa ko kay Captain Kriste, no? Paalam ka na. Inabot na naman tayo ng ating oras ng pagpapaalam. Yes, ma'am. Bago ako magpaalam, pwede bang bumati? O sige, bumati ka. Binabati ko po yung mga staff ko sa District Plans and Strategy Division natin, yung DPSMU natin. Magtrabaho lang po tayo na may puso. Gawin lang po natin yung tama. Okay? Ganon din po, pa-shoutout ko na rin po si Kalbong Police ng Sino ba yung Kalbong? si Alvin. Okay. Opo. At Si saka, Alvin. yung napaka-active po natin na mga youth sector dyan sa San Juan. Okay. Binabati po kayo. Kayo po ang pag-asa po namin. O sige, magpaalam ka na. Paalam na po. Magandang hapon and God bless us all. Okay. Hi kay Ma'am Kat Kapilig and din sa kanilang mga kids. At the Action Man is watching. Congratulations daw sa health service. So once again, Engineer, thank you very much. Kay Captain Nahiwan. Tama ba ako? At sa bumubuo po ng health service at sa director ng health service, Police Brigadier General Jezebel Medina, gayon din sa kanyang representative, Dr. Manongas. Again, thank you kay Robin sa ating pilot. Thank you. Muli po tayong magkarinigan sa darating pong Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan.
The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and